ito naman, para i-address ko naman to. Kasi ito, maraming complaint talaga. Nakikiusap yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi. Dala ng ingay ng mga tambucho ng motor at ginawa ng racing circuit ang Manila. Dahil do sa modified exhaust o muffler ng mga motor. Nag-abiso naman ako ng isang araw. Baka hindi pa nila napanood. So help me share this information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. Kung ano man yan. Kung di yan issue by standard at malakas, masisequester po yung mga bagay na yan. Dahil, karapatan din ng tao ng pangkalahatan. Sa hating gabi, mahimbing siyang matulog. Galing na nga sa trabaho, puyat, pagod, nabasa ng ulan, nabaha. Sakit na ng traffic pa. Matutulog na lang, na gigising pa natin, na didisturbo pa natin. So, ang punto namin bilang gobyerno, again, wag na ninyong gawin yan. Saka sayang lang. Kagastos lang kayo dyan. Wala namang kapararakan. So, yesterday, last night, through the effort of our officer, Colonel De Leon, at mababang loob, Major Mababang loob. Napakababang loob nito. At ang ating mga PNCO o police. Ito na. Ito yung sample. Teka. Ayan. Ang gaganda. Ang mahal siguro nito. Hindi man yan yung original talaga sa motor eh. Ano ang belt na nila? No magkato. 2.5. Mga 50,000. Talaga? Ibig sabihin, mas mahal pa sa motor. Ikaw yung motor, tako rin. So, 50, tapos 50 rin to. Nakalagay ko sa mukhang big bike. Pero 360. Sayang naman, unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng mga kapitbahay natin. Hindi yung original naman ng motor, hindi ganyan na pinapatay nila. Kasi ito, sila nahuli base sa violation ng ordinansa. Hindi sa kapritsyo, sa ordinansa, existing ordinance in the city of Manila. So, pinatupad lang ng mga lespo natin itong violation ng ordinance. Pero yan, nililigari mo. Ha? Nililigari mo. Hindi, meron silang gamit eh. May pan-testing sila eh. Kagabi nakita ko yung report sa akin. May pan-testing sila. Yung decibel. Decibel meter. Oo. Ano ang normal na lang? Ano ba, liwanag? Sa limang yung alpa. Dito. Dito ka, Kernel. Ayan. Sa mga may respect. Based doon sa mga technicalities natin, the national standard decibel is 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito, that emits sound at sumobra po sa 99, that is a violations na po ng ating ordinance. Kaya, kinoconfiscate na po namin. Ordinansa. Ini-implement po namin yung Manila Ordinance 8772 in relation sa Executive Order number 4 ng ating Secretary. May reklamo o kaso yung pagkatao niya or warning lang muna? Ticket. Tinigitan po natin ng OBR, ng civil government.
Based doon sa ordinansa natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 3,000. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is spearheaded by the District Tactical Motorized Unit, yung mobile ng Manila. Ma'am? Yes po. Kasi yun po nakalagay sa ordinansa natin. Kasi based dun sa statement ng ating legal, the confiscation of the pipe will serve as evidence na there is a violation of the ordinance. Yun po magiging ebidensya namin. Total po nito is 18. Naubusan na po kami ng OBR, so we will request our City Mayor for the renewal of our OBR, the full course of implementation of our city ordinance. City yeah. I-clear ko po yung Titikitan niya. question natin din regarding doon sa big bike. One paragraph of our ordinance, exempted po yung mga big bike kasi nakalagay po doon is 400 cc at is exempted. Kasi pag ginawa po natin na palitan natin yung mga pipe, sasabog po yung makina because it is designed as open pipe. So dito sa ordinansa natin, exempted po ang 400 cc up and those po tinatawag natin ng mga big bike. Hindi, siya lang yung big. 99 po. Pag yung sa big bike, sir, more than 99 is Ma'am, exempted po sila, ma'am. Kasi 400cc above. 400 cc up, ma'am. Exempted po sila sa ordinance natin. Kasi 175 or 55 lang regular na tumatakbo. Lalagyan niya, ingay talaga. Hindi, ano ba ngayon ang NMAX, for example? 155. Oh. Yun lang, akala dyan, pati yung hero. Ito yung ano yung... Tapos, umaapoy pa. Umaapoy-apoy pa. Imagine mo, mabuburaot yung mga tao. Daling araw. Mayor, paano po yung mga nagtitinda o nagpo-posify sa Maynila? Meron na po ba tayong operation? Hindi naman sila pinagbabawalan magtinda. Ang tanong, pwede bang gamitin? Yung ordinansa, the heart of the ordinance is yung nakakapamerwisyo ka at mali yung gamit mo, minodify mo. Yung pagbebenta, hindi naman namin na pinagbabawalan. Hindi nag-iingay yun. Hindi naman nag-iingay. It's the commission of the violation of the provision. Kasi pwede naman yan, Maynila. Halimbawa, walang ordinansa sa ibang lugar, hindi na ako magbabanggit. Dito bibili. Dali nila sa probinsya. But for the meantime, the people of Manila deserves quiet nighttime. Quiet and peaceful nighttime. In fact, kahit sa daytime, masakit pa rin sa tenga yan. But generally, nadidistorbo talaga ang utaw sa gabi, yung oras ng pahinga. Yun yung concern namin. Kasi yun yung request ng taong bayan. Penalize lang yan. Ma'am, kami po ang nag-maintain ng records. Kaya po pag tumaas na po, first offense, second offense, tumataas po yung violations. Incremental. And po, hanggang sa mauubos po yung pagpapalit nila ng muffler. Ko-collect namin. Sila din po yung malulugi. Pero sir, sabi niyo pag third offense, 3,000. Paano kung fourth or fifth? 3,000. So, mas 3,000 na rin po yun. 3,000. Kasi umulit siya ng umulit. Sabi nga ni Mayor kanina, recidivist na siya. Ayun. Yan yung 1-2 sa Pero tingin ko naman, mauunawaan na rin ng may-ari ng motor na hindi naman talaga tama.
Kumbaga, it's not there for, the implementation is not to gain, for the government to gain money. It's for the government to heed the call and request of our people na maging mapayapa at huwag magulo ang gabi. Yun naman ang value doon. Yung penalty is nominal eh. Very nominal eh. Kaya lang, ikaw ba naman, 350 mil lang nakuha sa'yo, wag hindi, 50 mil daw eh. Di ba? Mas mahal pa sa motor mo eh. Kung 50 mil na 50 million. Ang tanong, makakatakas ka ba lagi? Ang implementation, citywide. Hindi street, hindi avenue, hindi boulevard. Citywide. Sa citywide, maraming police all over. Especially with the directive of General Torre that all policemen must be in the streets. Kami naman, yung tagubilin ko kay General Guzman, in line with the national policy by the Chief PNP, sa gabi, katakot-takot na checkpoint ang meron sa Maynila. Yung police visibility also. So one way or another, if you're in Manila, chances are, the probability is high for you to be apprehended in violation of the said ordinance. So, ano ang magandang solusyon? Wag na. Gamitin nyo na lang yan. Hindi naman tutulin yan. Dahil malakas yung, kung gusto nyo nang matulin, bili kayo ng big bike. O yung 1100, o 1400, yung magsasawa kayo dun. Hindi susuko yun. Pero kung mga ganun lang, gamitin nyo sa hanap buhay, o enjoy your... Ako kasi pro-biker din naman ako dahil nagmumotor din naman ako eh. Meron akong Steed 400 nung araw. May Steed ako nung araw. Honda Steed. May Kawasaki CXR ako nung araw. Kung nagmumotor din naman ako. Pero I tried not to be a nuisance to others hanggat maaari. I enjoy riding and we support those type of hobbies. Pero yung nakakapamerwisyo na, we have to heed. Kailangan namin pakinggan yung kahilingan ng taong bayan na matulog ng maimbing at mapayapa, walang gulo sa ating gabi sa lungsod ng Maynila. So thank you, Colonel, Major. Thank you, MPD. Keep it up. Nga pala, ulitin ko ha. Madalas sasabihin, bagay, hindi mo naman masisisi ang tao. No? Sa simula lang yan. Ganyan-ganyan din sinabi ninyo sa akin sa recto nung araw. Natapos sa termino ko, wala nakabalik. Ibig sabihin, ipinapaalala ko lang. Itong sinimulan namin, curfew, anti-muffler, cleanliness, orderliness, tutuloy-tuloy po yan habang ako po nasa pamahalang lungsod bilang inyong ama. Kaya lamang siyempre, hanggat maaari, mas mainam na sana po nananawagan ako na magkaisa tayo, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan natin yung disiplina sa Maynila. At ang pinakamabisang disiplina sa lahat, yung hindi na kailangan ipatupad ng pamahalaan, kundi nagkukusang disiplina na tayo bilang mamamayan.